Sa kabilang dako naman, matuli na binabagtas nila Edward ang mahabang highway ng San Fernando. 6:00 pa lang ng umaga ay nilisan na nila ng kanyang lolo ang pugad ng mga asbo. Wala naman silang namataan na kalaban na nag-aabang, kaya malaya silang nakaalis sa nasabing baryo. Ngunit ilang milya pa ang gugugulin nila bago marating ang Sitio Makiling na isa sa mga liblib na lugar sa bayan ng San Fernando. Tahimik lang na nagmamaneho si Edward na diretso nakapako ang tingin sa daan. Tinignan niya ang lolo niya na nakaupo sa tabi niya, na nakaidlip na lang dahil sa haba ng biyahe. Halatang pagod pa ito at bitin pa sa tulog. Ilang oras ang nakalipas ay narating din nila ang Sitio Makiling. Ang makapal na hamog na bumabalot sa paligid ang tanda na mararating na nila ito. May karatulang nakasabit sa poste ng kuryente at pinasok ni Edward ang makipot na daan sa gawing kaliwa ng highway. Medyo baku-bako ang kalsada dito, kaya hindi maiwasang yumugyug ng kanilang sasakyan. Dahilan para maalimpungatan si Lolo Fabian mula sa mahimbing na pagtulog. Napatingin ito sa labas at dito napagtanto ng albularyo na narating na pala nila ang pugad ng mga danag. Hindi man lang dito namalayan ang oras sa haba ng tulog niya sa sasakyan. "Bakit hindi mo ako ginising, apo?" sambit ni Lolo Fabian. Kasi ang himbing-himbing ng tulog nyo. Daig nyo pa nga po ang inahing baboy kung makahilik." Katwiran ni Edward. "Abay, lokong bata to ah. Pero mabuti at nahanap mo agad ang lugar na ito. Akala ko nga maliligaw ka." Anang matanda. "Ha? Ay, ang dali naman pong hanapin ito. Sinunod ko lang naman yung sinabi nyo, na kapag may nakita akong poster, liliko na kaagad sa kaliwa." Paliwanag ni Edward. "Nagkakamali ka, apo. Ang hamog ang nagdala sa atin sa lugar na ito. Hindi ito basta-basta nakikita ng mga karaniwang tao dahil puno ng misteryo ang Sitio Makiling. Bihira lang ang nakakapasok rito dahil sadyang nakatago ang lugar na ito para ilihim sa mga tao ang angkan ng mga danag." Mahabang salaysay ni Lolo Fabian. Namangha si Edward sa ekta-ektaryang pananim na nadaanan nila mula sa magkabilang gilid ng daan. Matatanaw ang ilang magsasaka na nag-aanim ng pananim sa di kalayuan. Pero napansin ni Edward na kakaiba ang suot nila dahil parang sinauna o pang Victorian era. Bukod rito, ang kikinis din ng mga kutis nila na parang mga dayuhan. Mga blonde rin ang kulay ng buhok ng mga kababaihan at puro mga bestida lang ang suot. "Lo, parang hindi naman po mga Pilipino ang nakatira rito. Sobrang puputi po ng mga tao." Taka ni Edward. "Yan ang natural na lahi ng mga danag. Mukha silang dayuhan. Ngunit sa totoo lang, mga dayuhan naman talaga sila dahil sila ay mga mistiso. Pero ang dugo nila ay Pilipino naman. Ang wika nila ay Tagalog at matagal na silang namumuhay ng payapa sa lugar na ito." Litanya pa ni Lolo Fabian. Tumango lang si Edward habang nakatuon pa rin ang pansin sa mga magsasaka. Hindi niya namalayan na nakarating na pala sila sa isang subdivision. May malaking gate sa harapan nila at binabantayan ito ng 2 nakasuot na lalaki. "Oh, ihinto mo muna dyan," senyas ni Lolo Fabian. Inihinto naman ni Edward ang sasakyan. Lumapit ang isang nakasuot na lalaki sa sasakyan at suminyas ito sa kanila na tila itinataboy sila. Nagtaka naman dito ang binata. "Lo, ano po nangyayari?
Bakit mo tayo pinapalis ng mga ito? Medyo naguguluhan ang binata. Mukhang may hindi magandang nangyari. Lumabas sa window shield ang kalahati ng katawan ni Lolo Fabian. Kaibigan, hindi kami masasamang tao. May importante kaming sadya rito. Wika ni Lolo Fabian sa guard. Pasensya na, may gulong nangyari sa mansyon, kaya ipinagbabawal muna ang pagpasok sa loob ng subdibisyon. Sagot ng lalaki. Bakit? Ano bang nangyari? Usisa pa ni Lolo Fabian. May sumugod na mga dayuhan dito at gumawa sila ng malaking gulo. Marami ang nasaktan sa insidente, kaya iniutos sa amin na bantayang mabuti ang gate. Wika pa ng guard. Nagkatingin na naman ang maglolo. Bumaba si Lolo Fabian para makipag-usap doon sa lalaking nakasuot. Naghintay lang sa loob ng sasakyan si Edward at ilang sandali pa ay suminyas na si Lolo Fabian na iabanti na ang sasakyan. Nagbukas ang gate at sumakay si Lolo Fabian. Anong sabi sa iyo ng mga guard, Lo? Usisa pa ni Edward. Wala yun. Sige, ituloy mo lang ang pagmamaneho. Nasa gitna ng subdibisyon ang bahay ni Cesar. Makikita mo agad ang malaking mansyon sa pusod ng Makiling. Maraming danag ang nagbabantay dito. Kaya huwag kang aakto ng hindi normal. Baka pag-isipan ka ng masama. Sige na, tahakin mo na ang daan na iyan. Saad ni Lolo Fabian. Bakit po? Ano ba talaga ang nangyari rito? Pangungulit pa ni Edward. Napabuntong hininga ng malalim ang albularyo at tumingin sa tila nababalisang mata ng apo. Ganito kasi yan, iho. Kani-kanina lamang ay nilusob ni Lizardo ang mansyon at maraming gwardya ang namatay. 3 lang daw silang sumugod rito. Paliwanag ni Lolo Fabian. Kung ganun po, nagkita na talaga sila ni Tiago. Ano pong nangyari pagkatapos doon? Tanong pa ni Edward. Hindi, wala si Tiago dito. Tanging si Lizardo lang at 2 alipores niya ang dumating. Sinubukan nilang hikayatin si Cesar na sumapit sa samahan niya. Pero gaya ng hula ko, tatanggi talaga si Cesar. Nagsimulang magtalo ang 2 pinuno hanggang sa mauwi sa madugong labanan ang lahat. Paliwanag ni Lolo Fabian kay Edward. Ilang sandali pa ay narating din nila ang malaking mansyon. Bumaba kagad ang 2 at kumatok sa malaking tarangkahan. Habang naghihintay ay napansin ni Edward na pinagtitinginan sila ng mga tao. Nakasilip ang mga ito sa bintana at pinto ng kani-kanilang mga tahanan, habang ang iba naman ay nakatayo lang sa labas ng pamamahay na parang pinoprotektahan ito. Matalim ang ipinupukol nilang titig sa maglolo, subalit karamihan sa mga ito ay magkahalong takot at kaba ang nadarama sa pagdating ng 2 hindi nila kilalang bisita. Napaiwas kaagad ng tingin si Edward rito. Pakiramdam niya ay para siyang kriminal kung tignan ng mga tao. Hindi niya maiwasang mailang at matakot, lalo na nang magsidatingan ang mga nakasuot na kalalakihan. May kasama silang matangkad na lalaki na nakasuot din, ngunit naiiba ang aura nito sa lahat. Parang naglalabas ito ng enerhiya sa katawan na hindi maipaliwanag ni Edward. Ramdam din niyang may ibubuga ito sa laban. Mukha itong Caucasian sa itsura niya. May tangkad na 6 na talampakan, semi-black ang buhok, at nakaboots at may singsing na suot sa kaliwang kamay. Agad itong lumapit kay Lolo Fabian nang makita ang albularyo. Naghanda si Edward na baka may gawin itong masama sa kanyang lolo, pero pinigilan kaagad siya ng matanda at pinakalma lang sa isang tabi. Lo, bakit niyo ako pinipigilan? Pagtataka ni Edward. Sabi ko naman sa'yo, huwag kang aakto ng hindi normal. Wala itong intensyon na masama sa atin, kaya kumalma ka lang. Alam mo bang siya ang itinuturing na mandirigma ng mga danag?
mas mahusay siya makipaglaban kaysa sa'yo nang higit pa sa naiisip mo. Bulong ni Lolo Fabian at hinarap nito ang nakasuot na lalaki. Hindi nakareact si Edward na sinundan na lamang ng tingin ang matanda. Eri, kumusta ka? Seryosong bati ni Lolo Fabian sa nakasuot na lalaki. Bagamat natatakpan ang buong katawan, hindi pa rin nakaligtas sa albularyo ang mga bakas ng pinsala sa ilang parte ng katawan nito. Ayos naman ako, Mang Fabian. Pasensya na kung masyadong hysterical ang lahat ngayon. Apektado pa rin sila sa nangyari. Kaya pagpasensyahan nyo na lang kung ganito sila ngayon makatingin. Nahihiya si Eric habang humihingi ng paumanhin kay Lolo Fabian mula sa hindi magandang pagsalubong ng kanyang mga kauri. Matapos nito, pinaalis niya na ang mga tauhan para ipagpatuloy ang pagbabantay sa paligid upang mapanatiling ligtas ang lahat. Pumasok na din ang mga tao sa kani-kanilang mga tahanan para ituloy muli ang mga naudlot na gawain dahilan sa pagbisita ng 2 estranghero sa kanilang lugar. Nako, ayos lang yun. Naiintindihan ko naman kung bakit sila nagkakaganyan. Hindi kaso sa amin iyon. Tugon ni Lolo Fabian. Bahagya lang namumiti si Eri. Balita ko, hinahanap niyo po si Pinuno. Tara sa loob. Wika pa ng binata. Saglit itong tinapunan ng tingin si Edward bago kumatok sa gate. Ang matandang lalaki pa rin ang nagbukas ng gate. At agad pumasok sina Lolo Fabian. Dito na sila ni Edward ang malaking pinsalang naidulot ng matinding labanan mula sa pagitan ng mga vampira at mga aswang. Sa loob lang din ng mansyon naganap ang sagupaan ng magkabilang panig. Subalit sa laki ng pinsalang natamo ng lugar, halos buong makiling na ang naapektuhan sa naganap na laban. Nagkalat ang maliliit na debris sa buong paligid at parang dinaanan ng ipo-ipo ang Bermuda grass sa bakuran na kasalukuyan na ring nililinis ng ilang mga guard. Wasak din ang bakuran at ang mga puno sa tabi nito. Hindi may pinta ni Edward sa isip kung anong klaseng mga kalaban ang nakaharap ng mga danag. Parang binalot ng lagim ang lugar. Pero batay sa bakas na iniwan ng labanan, masasabing higit pa sa digmaan ang naganap sa sityo. Dito niya naiintindihan kung bakit ganoon na lang ang matinding takot na mababakas sa mukha ng mga residenteng mga danag. Apo mo ba siya? Tanong ni Eric habang naglalakad. Oo, apo ko siya. Tugon naman ang albularyo. Talaga, may kakaiba akong nararamdaman sa kanya eh. May kung anong pamilyar na bagay ang pumapasok sa isip ko habang tinitignan ko siya kanina. Saad pa ni Eric. Siguro dahil naghahalo ang 2 bagay na yun sa kanya. Makahulugang tugon naman ng matandang albularyo. Sigurado ka po, 2 ang tinatangan niya. Gulat ang danag sa narinig nito. Dito niya napagtanto kung anong klaseng proteksyon ang dinadala ng apo ni Lolo Fabian. Pumasok ang 3 sa mansyon at dumiretso sila sa silid ni Cesar. Dito na sila ni Lolo Fabian ang nakaratay na katawan ng pinuno ng mga danag. Nakahiga ito sa kama habang nakaupo sa tabi niya si Jerry. Binabantayan niya ng maigi ang pinuno hanggang sa ito ay magising. Pinagmasdan ni Lolo Fabian ang kalagayan ni Cesar. Puno ng pasa ang buong katawan ng vampira at nakakaranas ito ng matinding sakit sa parte ng sikmura at dibdib. Dito siya napuruhan ng husto ni Lizardo. Pansamantalan niyang hindi maigalaw ang ilang bahagi ng kanyang katawan. Mukhang nagkulang ka sa pag-iingat, Cesar ah. Mahinang wika ni Lolo Fabian na bahagyang nanlumo sa lagay ng vampira. Fabian, ikaw pala.
Mahinang sagot ng pinuno. Ramdam na ramdam ng albularyo ang matinding panghihina sa katawan ng vampira dahil sa boses pa lang na nilalabas nito. Dito niya na-realize na mukhang ginamit ni Cesar ang healing technique ng kanyang angkan. Gayunpaman, mukhang lubhang naapektuhan ang vampira sa ginawa nitong pagpapagaling sa sarili. Kaya naman, nagmistulang lantang gulay ito na nakaratay sa kanyang higaan. Pero naniniwala si Lolo Fabian na kinapos lang sa pagpipilian si Cesar, kaya niya ginamit ang sagradong kaalaman ng kanilang mga pinuno. Subalit nakatulong naman ito kahit papaano sa kanya dahil sa ginagawa niya ay naligtas niya ang sarili sa bingit ng kamatayan. Ang abilidad na pagkakaroon ng ammutation ay nakatulong ng malaki kay Cesar dahil sa unique skeletal structure ng mga danag. Kaya nagawa niyang tanggapin ang matitinding atake at hindi gaanong nasasaktan. Isa itong sikretong abilidad ng mga danag na minana pa nila sa kanilang mga ninuno. Subalit ang kakayahang ito ay hindi para sa lahat. Ang mga hinirang lamang ang tanging makakagawa nito. Ginagamit lang ito kapag nasa bingit na ng kamatayan. Ngunit dahil sa edad ni Cesar, ay mukhang hindi niya kinaya ang proseso ng ammutation. Kaya naman nagkaroon ng kaunting side effect ang pagpapagaling niya sa kanyang sarili. Isang beses lang ito ginagamit, kaya sa mga mahahalagang pagkakataon lang din ito inilalabas. Tumayo si Jerry para magkausap ang dalawang matanda. Umupo sa gilid ng kama si Lolo Fabian. "Kumusta ang pakiramdam mo?" tanong pa ng albularyo. "Mabuti naman, pero hindi ko mapigilang makaramdam ng sakit. Ganito pala katindi ang paggamit ng pamanang yun. Hindi ko akalaing makakaranas ako ng ganitong kirot sa tanang buhay ko. Pakiramdam ko tuloy para akong sinasaksak sa katawan ng ilang libong kutsilyo. Hindi ko maigalaw ang katawan ko at hindi rin ako makahinga ng maayos." Sagot ni Cesar. Nag-alala tuloy sina Eric at Jerry dahil baka hindi nakayanin pa ng katawan ng pinuno nila ang proseso ng ammutation. Dahil dito, nakiusap sila kay Lolo Fabian na gumawa ng paraan para kahit papaano maibisan ang dinaramdam ni Cesar na matinding kirot sa kanyang katawan. "Sige, dalhin niyo sa akin ang mga kinakailangan ko. Gagamutin ko siya sa abot ng aking makakaya," wika ni Lolo Fabian. Matapos sabihin ang mga kailangan niya, ay kumilos kaagad ang kambal. Sinabi ni Lolo Fabian na panatilihing nakasara ang mga bintana at kailangan hindi masinaga ng araw si Cesar dahil nakakaapekto ito sa proseso ng ammutation. Mabuti na lamang at naisipang dalhin ng albularyo ang mga gamit niya sa panggagamot dahil malaki ang maitutulong nito kay Cesar. Dahil naroon sa mga langis na dinala niya ang lunas sa sakit ng vampira. Sumenyas ito kay Edward na ilapit ang bag sa kanya para mahugot ang mga gamot na kanyang gagamitin. Makalipas ng ilang minuto, dumating din sina Eric at inabot kay Lolo Fabian ang planggana at malinis na tuwalya. Kasama na rin ang mga halamang gamot na pinakuha pa mula sa malayong lugar. Sa bilis ng dalawa, ay madali lamang sa kanila ang pagkuha nito. Ito ang dahilan kaya sila ang napiling utusan ni Lolo Fabian dahil alam niya kung anong klaseng abilidad ang taglay ng kambal. Pagdaan ng ilang sandali ay natapos rin ang gamutan. Makikita sa mukha ng magkambal ang saya na hindi maipinta. Naibsan na rin ang kirot na dinaramdam ni Cesar. Nakakahinga na ito ng maluwag matapos mapainom ng gamot
mula sa pinaghalong langis ng ahas at palaka. Unti-unti na ring bumabalik ang dating kutis nito dahil nagawang balansehin ni Lolo Fabian ang proseso ng ammutation sa dugo na dumadaloy sa katawan ni Cesar. Maraming salamat sa iyo, Fabian. Nailigtas mo na naman ang buhay ko. Napakunot ng noo si Edward sa narinig. Huwag mo nang isipin yun, Cesar. Ang mahalaga, buhay ka. Magpahinga ka na at magpalakas. Mag-uusap tayo ulit mamaya. Ani Lolo Fabian. Tumango lang si Cesar. Mang Fabian, ihatid ko na kayo sa kwarto nyo. Wika naman ni Eric. Tumango lang ang albularyo matapos maipon ang lahat ng mga gamit niya sa bag. Bago umalis ay napatingin pa saglit si Edward kay Cesar. Nakita niya nung ngumiti ang matandang vampira. Hindi na lang ito pinansin ni Edward at lumabas na sila ng silid. Matapos maihatid ay napahiga kaagad sa kama si Edward dahil sa matinding stress mula sa sunod-sunod ng mga kababalaghang nangyari sa paligid niya. Napapaisip ito kung ano pang klaseng mga nilalang ang makakasalamuha niya sa mahabang paglalakbay na ito. Umupo naman si Lolo Fabian sa sariling kama nito para ipahinga ang mabigat na katawan. Bigla itong napagod sa paggamot kay Cesar dahil sa pakikipaghilahan niya sa puwersa ng proseso ng ammutation. Ngayon lang din niya nalaman na ganoon pala ito kahaba at kalakas. Kung hindi lang dahil sa ritual na ginawa niya, ay malamang hanggang ngayon dumadanas pa rin ang sakit si Cesar. Habang nagpapahinga ay iginala ni Edward ang tingin sa buong kwarto. Dalawang kama ang naroon sa silid na iyon na pinagdalhan sa kanila ni Eric, kaya komportable sila sa ambience nito. May banyo rin ito sa loob at may TV rin, tsaka isang full package computer. Naka-air condition rin ang silid, kaya magaan sa pakiramdam ng maglolo ang buong paligid. Lo, bakit po nasabi noong pinunong vampira ang bagay na yun? Ang sabi niya kasi, 2 beses niyo nang iniligtas ang buhay niya. Pagkakilala po ba kayo dati? Usisa ni Edward. Natigilan naman sandali si Lolo Fabian. Lo, bakit hindi kayo makaimik dyan? Taka ng binata. Tama ka po. Magkakilala nga kami dati pa. Nagsimula yun noong medyo bata-bata pa ako. Mga kaedaran ko lang siguro si Limuel noong mangyari yun. Nung araw na namundok ako mag-isa sa kabundukan ng San Lazaro, nakakita ako ng isang kabayo na tumatakbo ng matulin sa loob ng kakahuyan. Sinundan ko iyon dahil namangha ako sa kulay ng balahibo ng kabayo. Puting-puti ito at parang may sungay siya sa ulo. Naisip ko na baka hindi kabayo ang nakita ko dahil umuungol iyon na parang tunog ng isang babae. Natakot ako noong una dahil naisip kong tikbalang iyon. Pero hindi ko rin maintindihan ang sarili ko dahil parang may nag-uudyok sa akin na sundan siya. Habang binubuntutan ko siya, hindi ko na namalayan na napapalayo na pala ako. Hanggang sa biglang dumilim ang kalangitan. Nagtaka ako kasi hindi naman masungit ang panahon noong araw na iyon. Hanggang sa mapagtanto ko na nakarating na pala ako sa isang lugar na hindi ko dapat pinasok. Wala na akong pagpipilian noon dahil nakapasok na ako at wala pa akong ideya kung paano makakalabas sa lugar na iyon. Napatigil saglit sa pagkikwento si Lolo Fabian sa ubo nito. May pitsil sa misitang katabi ng kama ni Edward. Kinuha ito ng binata at nagbuhos ng tubig sa baso, saka iniabot sa lolo niya. Nakaramdam ng ginhawa si Lolo Fabian at ibinalik ang baso kay Edward. Ano naman pong klaseng lugar yung napasok nyo? Doon ba nakatira yung kabayong may sungay? Tsaka ano po bang ginagawa nyo sa kagubatan na yun? Ani Edward. Naghahanap ako ng halamang gamot
para kay nanay. Wala pa akong nalalaman o mga oras na iyon dahil masyado pa akong bata. 13 taong gulang lang siguro ako noon. Pero tandang-tanda ko pa na habang sinusundan ko ang kabayong may sungay, may nakita ko isang magandang dalaga na sumakay rito. Hindi ko alam kung saan siya nanggaling, pero bigla na lang itong sumulpot sa kawalan. Pagkatapos noon ay naglaho na lang sila bigla na parang usok sa paningin ko. Hindi ko maintindihan kung anong nangyari. Subalit, ang sumunod na nangyari ay lubhang ikinakabog ng husto ng aking dibdib. Isang nakakatakot na nilalang ang biglang dumating at tila naghahanap ito ng pagkain. Nagtago kaagad ako sa isang malapit na puno at pinanood kung anong kanyang gagawin. Naghukay ito bigla sa lupa habang umuungol ng malakas. Hindi ko maintindihan kung anong ginagawa niya, pero pakiramdam ko, hindi normal ang kinikilos niya noon. Matapos makapaghukay, ay tumalon ito sa ilalim ng lupa. Subalit bago tumalon, ay nagpalingalinga muna sa buong paligid. Na tila ba may nararamdamang nagmamasid sa kanya. Ilang minutong hindi lumabas sa hukay ang nilalang na iyon, hanggang sa maramdaman ko na lang na parang yumayanig ang paligid ko. Maya-maya pa ay bigla na lang lumubo ang lupa sa hindi ko malamang dahilan. Kasunod ay parang umalon na mabilis na lumalapit sa kinaroroonan ko ang umbok ng lupa na iyon. Natakot ako, baka may kung anong lilitaw sa lupa, kaya dali-dali akong tumakbo at bumalik kung saan ako nanggaling. Sa kabutihang palad naman, nakalabas ako sa lugar na iyon. Subalit ang hindi ko namamalayan ay sinundan pala ako ng nilalang na iyon habang papalabas ako sa napasukan kong mahiwagang lugar. Doon ko lang nakita ang buong itsura niya. Mapupula ang mga mata nito at may nakakatakot na mukha. Napakaitim niya na parang kasing itim ng kalangitan sa gabi. Mahaba ang mga kuko at naglalangis ang katawan. Dali-dali ulit akong kumaripas, dala ng takot nang mapagtanto kong mukhang laman lupa o kung anumang engkanto ang kaharap ko. Hinabol niya ako hanggang sa mapang-abot kami sa masukal na bahagi ng gubat. Nagpatuloy na lamang ako sa pagtakbo kahit natutusok ako ng mga matitinik na halaman. Maya-maya ay naramdaman ko na lang na hindi na sumusunod sa akin ang engkantong iyon. Naisip ko na baka itinaboy niya lang ako sa lugar nila, kaya naging kampante na ako sa sarili ko. Subalit akala ko lang pala iyon dahil ang sumunod na pangyayari ay lalong nagpatindig ng aking mga balahibo. Habang naglalakad ng tahimik ay may narinig akong ungol na malapit sa kinalalagyan ko. Nagpalingalinga ako sa paligid pero wala akong makita na kakaiba sa lugar na malapit sa akin. Pero ramdam ko yung bigat ng presensya sa paligid. Nakaramdam ako ng takot dahil yung ungol nito ay parang malapit lang talaga sa akin. Parang nasa tabi ko nga lang o di kaya sa likuran banda. Hindi ko ito pinansin at nagpatuloy na ako sa paglalakad ng mabilis habang pinapagpag ang takot na namumuo ulit sa dibdib ko. Mas binilisan ko pa ang ginagawa kong paglalakad dahil parang sinusundan ako ng ungol na iyon, kung saan habang tumatagal ay mas lalong tumitindi at mas lalong nakakatakot ang nangyayari. Hanggang sa maramdaman ko na lang ang biglang pagyugyug ng mga puno na nasa likuran ko. Wala namang hangin o mga oras na iyon dahil masukal na bahagi ang kinalalagyan ko. At masyadong mapuno ang lugar, kaya imposibleng tangayin na lang basta ng hangin ang mga naglalakyang sanga ng mga puno na naroon. Ang paraan ng pagyugyug ng mga puno ay kakaiba dahil tila binabayo ito ng malakas na hangin. Bukod pa rito,
May mga kaluskos din ako naririnig sa malapit. Naputol sandali ang pagsasalaysay ni Lolo Fabian nang bigla itong mapatingin sa bintana. Napatingin din dito si Edward at napansin niya na umaambon pala sa labas. Bumalik ang tingin ni Lolo Fabian sa kanyang apo upang ituloy ang nakakatakot niyang karanasan kung saan hindi niya inaasahan na dito pala magtatagpo ang landas nila ng vampirang si Cesar. Biglang umambon noon at dahan-dahang dumidilim ang buong paligid. Doon ko lang napagtanto na mag-aalas 5 na pala ng hapon. Sa aking pagpapatuloy ay isang bata ang bigla na lang lumitaw sa harapan ko. Nabuwal pa nga ako nang magkabanggaan kami sa isa't isa. Pero natakot din ako dahil hindi pamilyar sa akin ang suot niya. Nakasuot ito ng magarang kasuotan na sa tingin ko pa ay tila mamahalin iyon. Bukod pa roon, napansin ko rin ang maputlang balat niya na animoy ipinaglihiba sa gatas ng baka. Naisip ko tuloy na baka isa siyang banyaga na marahil napadpad sa Pilipinas dahil nagbabakasyon lang ang kanyang buong pamilya para bisitahin ang magagandang tanawin ng bansa. Bumangon ang bata matapos ang nangyari sa aming dalawa. Ngunit nagtaka ako na magpatuloy lang ito na para bang hindi niya ako nakita. Bagamat natakot ako sa kanya dahil sa kakaiba niyang itsura, pero noong masandaling iyon, hindi ko maiwasan na lapitan siya. Biglang napakunot ng noo si Edward nang mapatingin muli ang kanyang lolo sa bintana. Malayo ang tingin nito na parang sumasagi sa isip niya ang malungkot na bagay sa nakalipas. Nagpatuloy muli sa pagkikwento habang nakatitig pa rin sa bintana si Lolo Fabian. Malakas na ang buhos ng ulan sa labas at lumalamig na rin sa buong kapaligiran ng makiling. Dahil dito, kinuha ni Edward ang makapal na kumot sa higaan, saka ibinalot niya ang sariling katawan. Hoy, bata, saan ka pupunta? Ba't nag-iisa ka rito? Tanong ni Lolo Fabian doon sa batang kanyang nakabanggaan. Ngunit hindi siya pinansin ng bata at nagpatuloy lang ito sa ginagawang paglalakad na tila wala sa kanyang sarili. Sinundan ito ng batang si Fabian. Nawala sa isip niya ang nilalang na sumusunod sa kanya dahil sa misteryosong bata na bigla na lang sumulpot sa kawalan. Natakot siya na baka maliligaw lang ito, kaya sinundan ni Fabian ang bata. Nang makarating ang batang lalaki sa mataas na bahagi ng burol, ay huminto ito sa tapat ng isang tumpok ng lupa na natatabunan ng mga maliliit na bato mula sa ibabaw. Umupo sa tabi nito ang bata at pinagmasdan ang nakabukol na lupa sa kanyang harapan. Kahit basang-basa na ng ulan, ay hindi siya umalis doon at tila estatwa ang nakatungo sa nakabukol na lupa. Napilitan tuloy si Fabian na lapitan ang bata para tanungin kung anong ginagawa nito sa lugar. Dito nalaman ni Fabian na isang libingan pala ang tinitignan ng bata. Natigilan sandali si Fabian. Bata, kamag-anak mo ba ang nakalibing dyan? Tanong ni Fabian. Matamlay ang mga mata ng bata nang tumingala ito sa kanya. Hindi maintindihan ni Fabian pero nakaramdam siya ng lungkot sa mga mata ng bata. Sino ka at anong pangalan mo? Tanong ni Fabian. Cesar. Tipid na tugon ng bata. Napangiti tuloy si Fabian dahil akala niya hindi na magsasalita pa ang batang iyon. Umupo siya sa tabi nito. Nawala kagad ang takot matapos malamang kababayan niya pala ito dahil nakakaintindi naman ng wikang Tagalog. Ibig sabihin, mali ang akala niyang bakasyonista lamang ito. Gayunpaman, nagtataka pa rin siya sa kutis ng bata dahil mukha talaga itong banyaga. Kaano-ano mo ang nakalibing riyan? Usisa ni Fabian. Mama ko.
Nagulat si Fabian sa natuklasan niya. Ha? Mama mo? Pero bakit naman dito siya nakalibing? Wala bang malapit na sementeryo sa inyo? Taka ni Fabian. Wala. Maikling sagot ng bata. Mas lalong nagtaka si Fabian at medyo naguluhan ang isip niya. Masyadong misteryoso ang batang kaharap niya. Hindi niya alam kung malapit lang ba dito ang bahay nila o kung saan ba talaga ito nakatira. Maya-maya pa ay naramdaman na lang ni Fabian na tumigil na ang ulan. Tumayo ito at inilibot ang tingin sa paligid hanggang sa matigilan siya nang mapako ang mga mata niya sa isang puno sa ibaba ng burol. Nakita niyang may nakatayo dito na itim na figura ng isang nilalang. Nanlaki ang mga mata ni Fabian nang maalala niyang ito yung engkantong humahabol sa kanya kanina. Bumaling siya sa bata para balaan ito. Uy, Cesar, alis na tayo. Parang hindi maganda ang pakiramdam ko. Uwi ka ni Fabian, pero nanatili lang ang bata na tila walang narinig. Hinawakan ito sa kamay ni Fabian. Nagulat siya nang tabigin ni Cesar ang kanyang kamay. Umalis ka na. Hayaan mo na lang ako na mag-isa rito. Matamlay na sabi ng bata. Dama ni Fabian ang lungkot ni Cesar, kaya hindi niya matiis na iwan itong mag-isa. Naiintindihan ko ang nararamdaman mo, pero kung maiiwan ka dito mag-isa, mapapahamak ka lang. Saad ni Fabian. Hindi kumibo si Cesar. Dahil dito, wala nang mapagpilian si Fabian, kundi gawin ang marahas na bagay. Hinawakan niya uli sa kamay si Cesar at kinaladkad ito pababa. Ano ba? Bitiwan mo ako. Bakit ba ang kulit mo? Todo ang pagpupumiglas ni Cesar, ngunit hindi siya pinapakawalan ni Fabian hanggang sa makarating sila sa paanan ng burol. Tinabig ni Cesar ang kamay at tinulak ng malakas si Fabian. Nabuwal si Fabian nang matisod ito sa nakausning ugat. Nagulat siya sa pangyayari, ngunit mas nagulat siya nang mapansin ang matalim na titig sa kanya ni Cesar. Subukan mo pa uli na gawin yun, kundi papatayin na kita. Malamig ang boses ni Cesar, pero sagad hanggang buto ang iniwan nitong banta kay Fabian. Matapos nito ay tinalikuran na niya si Fabian. Nanlaki ang mga mata ni Fabian nang mapansing nakatayo ang engkanto sa puno at tila inaabangan ang pagdaan ni Cesar. Napatayo kaagad si Fabian dala ng matinding pag-aalala sa bata. Cesar, huwag ka nang tumuloy! Napalingon si Cesar at hindi niya napansin ang paglapit ng engkanto. Tumalon ito para sakmalin si Cesar. Dumampot ng buhangin si Fabian at isinaboy sa engkanto. Napahiyaw sa sakit ang nilalang nang mabulagan ito. Dito na nasilayan ni Cesar ang nakakatakot na itsura ng engkantong iyon. Teka, ano yan? Gulat na tanong pa ng batang walang buwang. Halika na, umalis na tayo. Hinawakan ni Fabian ang kamay ni Cesar at nagtatakbo na sila papalayo sa lugar. Madilim na ang buong paligid at nahihirapan si Fabian na makita ang daan. Hindi niya rin nadala ang lampara dahil naiwan niya ito sa kakahuyan noong mga sandaling sinusundan niya ang kabayong may sungay. Pagdating nila sa bukanan ng gubat ay ilang mga kalalakihan ang sumalubong sa kanila. Napahinto si Fabian sa pagtakbo. Sino kayo? Natakot si Fabian dahil pawang nakabihis lahat ng black suit ang mga lalaki. Bukod rito, matatangkad rin ang mga ito at nakasuot ng salamin. Huwag kang matakot, mga bodyguard sila ni Papa. Sagot ni Cesar. Nagulat naman si Fabian sa kanyang narinig. Ibig sabihin, tauhan sila ng papa mo? Ani Fabian. Master Cesar, umuwi na po tayo. Nag-aalala na ang inyong ama. Kanina niya pa kayo hinahanap. Wika na isang bodyguard. Biglang humarap si Cesar kay Fabian. Maraming salamat sa ginawa mo.
Utang ko sa iyo ang buhay ko, Fabian. Wika ni Cesar at ngumiti kay Fabian. Wala yun. Tugon ni Fabian na nahihiya. Lumapit si Cesar at dinala na ito ng mga lalaki. Hinatid na lang sila ng tanaw ni Fabian habang lumalayo. Napalingon si Fabian sa kakahuyan nang makarinig ng kaluskos. Wala itong makita dahil masyado nang madilim ang paligid, pero ramdam niya na may isang nilalang ang nagmamasid sa kanya. Nagtatago ito sa likod ng isang puno habang minamatyagan ang kilos ng bata. Ramdam ni Fabian ang mabigat na presensya nito. May napansin siyang gumalaw sa likod ng halamanan, malapit sa pinagkukublian ng engkanto. Kinilabutan si Fabian at dali-dali nang kumaripas papalayo. Lumitaw ang engkanto at pinanood lang ang paglayo ni Fabian. Hindi na ituloy ng engkanto ang balak nito dahil sa matinding presensya ng mga kalalakihang dumating. Alam niyang hindi normal o hindi pangkaraniwang tao lang ang mga ito, kaya nagtago siya sa halip na sumalakay. Umalis ito matapos makalayo ni Fabian. Subalit minarkahan niya ang mukha ng bata sapagkat dahil sa kanya ay hindi niya nagawa ang ritual ng pag-inom ng dugo ng tao. Mabigat ang loob ng engkanto nang pumasok sa madilim na kakahuyan. Natapos magkwento si Lolo Fabian, pero napansin niyang tinulugan na pala siya ni Edward. Kumuha siya ng unan, sa kanya hinampas ang mukha ng binata. Napabalikwas ng bangon si Edward at tulirong napatingin sa paligid niya. Nahuli nitong tumatawa ang lolo niya at tumalim ang tingin ni Edward. Halos sumakit naman ang tiyan ng matanda sa katatawa. Lolo naman nakakainis naman kayo. Akala ko kung ano nang nangyari. Grabe kayo. Inis na sabi ni Edward. Ako nga dapat ang mainis dahil pinilit mo pa akong magkwento. Tapos tutulugan mo lang pala ako. Nagreklamo ba ako? Sagot naman ni Lolo Fabian. Ay, ewan, nangangatwiran pa kayo . Natigilan bigla ang maglolo nang makarinig ng tatlong katok sa pinto. Sino yan? Tanong ni Lolo Fabian. Mang Fabian, hinihintay na kayo ni Pinuno sa pagkainan. Nakahanda na ang hapunan nyo. Sagot ng matandang lalaki na siyang nagbukas kanina ng gate. Nagkatingin ng saglit ang maglolo. Oo, sige. Susunod na kami. Tugon ni Lolo Fabian. Dali-daling nag-ayos ang dalawa at pumunta sa dining area. Naabutan nila roon si Cesar na nakaupo sa dulo ng mahabang lamesa. Magaling na uli ito at kapansin-pansin ang sigla sa kanyang mukha. Kasama niya sina Jeric at Eric na nakaupo naman sa kaliwang bahagi ng lamesa. Oh, Fabian, halika kayo. Upo na. Tawag ni Cesar. Lumapit naman ang maglolo at naupo naman sa kabilang bahagi. Napakaraming hinanda ni Cesar bilang pasasalamat sa tulong na ginawa ni Lolo Fabian sa kanya. Nakatayo sa gilid ang ilang babaeng maid habang ang iba ay tumutulong na ihanda ang mga pagkain. May nag-alok ng wine kay Edward. Subalit tumanggi itong uminom dahil hindi siya sanay sa alak. Napangiti si Jerry habang nakatingin kay Edward na hindi alam kung papaano gagamitin ang mga kakaibang kutsara, tinidor at kutsilyo. Samot-saring masasarap na pagkain ang nakalatag sa lamesa. Naglaway tuloy si Edward sa gutom at tila hindi na makapaghintay na kainin lahat ng iyon. Ngayon lamang ito nakakita ng ganito kalaking handaan sa isang hapunan. Kaya naman namamangha ang binata sa mga nakahain sa harap nila. May seafood salad, prawn cocktail, beef steak, malaking chicken na lechon
na may roast potato. May mga dessert din na nakakatakam kainin. Magkamay ka na lang, apo. Kung sa tingin mo mahihirapan kang gamitin ang mga kubyertos na iyan. Bulong ni Lolo Fabian. Yun talaga ang naiisip ko, Lo. Tugon naman ni Edward. Fabian, salamat uli sa ginawa mo sa akin. Utang ko na naman ang buhay ko sa iyo. Biglang wika ni Cesar. Ginagawa ko lang kung anong nararapat. Ang totoo nga niyan, nahirapan pa akong sabayan ang paghilom ng katawan mo. Masyadong malakas ang puwersa ng pamana ng ninuno mo. Kaya nahirapan akong balansehin ito. Ani Lolo Fabian. Uminom ito ng tubig at nagsimulang kumain. Tama ka, pero ikaw pa lang ang nakakagawa nito. Kaya nagpapasalamat ako sa ginawa mo. Saad ni Cesar. Siya nga pala. Ano ang sabi sa iyo ni Lizardo bago sila umalis ng makiling? Usisa ni Lolo Fabian. Sinabi niyang babalik siya para kumbinsihin uli ako. Masyado nang malaki ang pinagbago niya. Ni hindi ko na siya makilala noong magkita kami. Sagot ni Cesar. Nabalot na ng kadiliman ang puso niya. Wala nang puwang para sa kabutihan. Masyado niyang dinamdam ang paglisan ng kanyang pamilya. Kaya ito nagkaganoon. Ibang-iba na talaga siya. Litanya naman ni Lolo Fabian. Paano po pala nagkaroon ng ganong kapangyarihan ang matandang yun? Napakalakas niya, na parang tunay na mandirigma. Nung makaharap nga namin siya, nagmistula kami mga bata. Hindi namin kinaya ang lakas niya. Ngayon lang ako nakaengkwentro ng ganoong aswang na may matinding lakas at kapangyarihan. Muntik na kaming mayari dahil sa kanya. Sabat naman ni Eric. Para sa kaalaman mo, Eric, hindi siya isang matanda. Nagmumuka lang siyang matanda dahil nagpahawa siya ng pagkaaswang. Ang dugo pa ng gabunan ang napili niya. Subalit ang lahat ng kapangyarihan niya ay nagmumula mismo sa suot niyang kwintas na may pulang hiyas. Ang hiyas na iyon ang nagbibigay sa kanya ng pambihirang lakas at karunungan. Paglilinaw pa ni Lolo Fabian. Paano nga ba nakuha ni Lizardo ang mutya na iyon? Hindi ba't pagmamayari iyon ng punong engkanto? Tanong naman ni Cesar na nahihiwagaan kung papaano nakamit ni Lizardo ang mutya ng bulalakaw. Nakipagkasundo siya sa itim na engkanto at kinuha niya ito mula sa maalamat na banal na puno. Nanlaki ang mga mata ni Cesar dahil alam din niya ang tungkol sa banal na puno na iyon. Naikwento na rin ito sa kanya ng kanyang ama. Ibig mo bang sabihin na tagpuan ni Lizardo ang maalamat na puno? Tumango lang si Lolo Fabian. Ano po bang meron sa puno na iyon? Tanong naman ni Jerry na medyo nahihiwagaan din sa nasabing puno. Isa iyong mahiwagang punong kahoy na matagal nang namumuhay sa pagitan ng mundo at daigdig ng mga engkanto. Ayon sa alamat, ang banal na puno ang siyang nagbibigay ng kasaganaan sa kalikasan. Sinisip-sip nito ang enerhiya na makikita sa kalawakan upang ibigay sa nabubuhay ng mga nilalang sa mundong ito. Kapag nawala ang puno, ay mamamatay lahat ng mga halaman, puno, ilog, dagat, pati na ang mga isda at hayop. Sinasabing ito ang nagbibigay ng buhay sa kanilang lahat. Dito sila kumukuha ng enerhiya para mabuhay sa lupang ibabaw. Mahabang salaysay pa ni Lolo Fabian. Nagulat sina Jeric at Edward. Kung ganun, maliit na piraso lang pala ng banal na puno ang pulang hiyas na iyon? Sabat naman ni Eric. Oo, maliit na piraso lang ito ng banal na puno. Subalit nagtataglay ito ng lakas, nakatumbas ng kapangyarihan na isang bataluman. Wala itong hangganan, at sino man ang magtanga nito ay magkakaroon ng walang hanggang kapangyarihan. Kaya naman nangangamba akong
Baka ito na rin ang maging katapusan ng lahat. Tugon ni Lolo Fabian na bahagyang kinakabahan sa taglay na lakas ni Lizardo. Tila umabot na ito sa estado ng pagiging bataluman at ngayoy sinusubukan pa niyang angkinin ang daigdig ng mga tao. Pero ang itim na engkantong iyon, huwag mo sabihing nakipagkampihan si Eskrima kay Lizardo. Imposible ito. Mukhang ginagamit niya si Lizardo para sa pansarili niyang interes. Halos hindi makapaniwala si Cesar sa mga natuklasan. Napakunot noon naman si Edward dahil hindi na siya makasabay sa usapan ng mga ito. Wala rin itong gaanong maintindihan sa nababanggit na salita tungkol sa mga engkanto at mutya. Dumikit siya sa lolo niya. Lo, sino ba yung Eskrima na yun? Bulong ni Edward. Eskrima, hindi Eskrima. Yun yung itim na engkantong ikinikwento ko sa iyo kanina. Sagot naman ng matanda na ikinagulat ng binata. Hindi niya akalaing nabubuhay pa pala ang engkantong iyon hanggang sa panahon ngayon. Ganun pa man, mas nahihiwagaan siya sa pagkatao ni Lizardo, kung papaano ito naging mahusay na albularyo at kung papaano kinamuhian ang mga tao. Hindi niya rin maintindihan pero matindi ang kabog ng puso niya kapag naririnig niya ang pangalan ni Lizardo. Parang may isang pamilyar na tao ang biglang pumapasok sa isipan niya. Subalit hindi siya sigurado sa bagay na ito. Malamang nagkakamali lang siya ng kutob. Nagpatuloy pa ang usapan hanggang sa mapagdesisyon ni Lolo Fabian na lagyan ng mga pangontra ang buong paligid ng baryo upang hindi na muling makapasok ang grupo ni Lizardo sa Sitio Makiling. Sumang-ayon naman dito ang mga vampira at nangakong tutulong sila sa paggawa nito. Ito lang ang naisip na paraan ni Lolo Fabian upang pigilan si Lizardo sa panghihikayat nito sa mga danag na makipag-alyansa sa kanya. Alam ng albularyo na hindi biro ang ginagawa ni Lizardo, kaya naman habang maaga pa, susubukan nilang pigilan ang binabalak nitong gawin. Malaki rin ang suspetya ni Lolo Fabian na ang mga danag ang huling pinuntahan ni Lizardo sa misyong hikayatin ang lahat ng mga nilalang para sa inaasam na hukbo. Marahil nauna na nitong binisita ang mga mabababang uri ng mga aswang at laman lupa dahil madali lamang silang masilaw sa pangako. Ngunit dahil sa mataas na reputasyon at pinanghahawakang prinsipyo ng mga danag at mga bangkilan, bigo si Lizardo na hikayatin ang mga ito. Gayunpaman, sapat na para kay Lizardo ang mga nakolektang angkan para magsimula ng digmaan sa pagitan ng mga engkanto at tao. Matapos ang hapunan, maagang nagpahinga ang lahat para sa gagawing ritual at paggawa ng pangontra laban kay Lizardo upang hindi ito makapanggambala sa tahimik na pamumuhay ng mga danag sa Sitio Makiling. Kinabukasan, makikitang nagtutulong-tulong ang mga danag sa paggawa ng pangontra. Sinabitan nila ng mga bote ang bawat bakod na nakapaligid sa buong Sitio Makiling. Ang mga boteng ito ay naglalaman ng langis at halaman na nagbibigay kapangyarihan para itaboy ang sinumang aswang na nagtatakang lumapit sa Makiling. Punong-puno ito ng makalumang orasyon na kayang tumusta ng mga aswang kahit protektado pa ito ng kapangyarihan ni Lizardo. Bukod rito, may mga bako din na inilagay si Lolo Fabian na may kakayahang humarang sa mga elementong susubok pumasok sa teritoryo. Isa itong invisible wall at hindi ito makikita ng mga kalaban maliban sa naglagay nito. Ang karunungang taglay ng albularyo ay ibinuhos niya dito para maprotektahan ang kaligtasan ng lahat. Nagpapasalamat ako sa lahat ng ginagawa mong ito, Fabian. Hindi ko lubos maisip kung paano kita magagantihan sa lahat ng mga naitulong mo. Nahihiya na tuloy ako. Hindi lang kami ang makikinabang nito,
kundi pati na rin ang lahat. Wika ni Cesar habang nasa labas sila ng mansyon. Dumating na din ang oras para lisanin ng maglolo ang makiling upang ipagpatuloy ang mahabang paglalakbay para hanapin ang pinagtataguang pugad ni Lizardo. Nako, lagi ka na lang ganyan, Cesar. Mas nahihiya nga ako dahil malugod mo pa rin kami pinatuloy sa iyong tahanan sa kabila ng hindi magandang nangyari rito. Pero umaasa akong hindi pa dito ang huli nating pagkikita. Magpagaling ka para hindi ka na uli mabugbog ni Lizardo. Hindi ko na alam kung paano pa kita gagamutin. Kapag hinayaan mo ang sarili mo na muling maging lantang gulay. Biro pa ni Lolo Fabian. Nako, wag mo akong alalahanin, Fabian. Hindi na niya ulit magagawa yun sa akin. Tugon naman ni Cesar. Oh, papaano? Tutuloy na kami. Mahaba pa ang lalakbay namin para mahanap ang taong iyon. Kayo namang dalawa, ayusin niyo ang pagbabantay kay Cesar ha, para hindi na maulit ang ganong pangyayari. Bilin pa ni Lolo Fabian sa kambal na vampira. Napangiti lang si Jerry. Makakaasa po kayo sa bagay na yan, Mang Fabian. Pag-iingat po kayo sa biyahe. Magalang na sagot ni Jerry habang nakangiti. Napatingin naman si Eric kay Edward na tahimik lang na nakikinig. Bata, huwag ka na ulit magpapadalos-dalos sa susunod. Dahil hindi mo gugustuhin malaman ang mangyayari kapag nagkamali ka ng galaw. Mismong ang aral na ito ang natutunan ko sa nakaraang laban namin sa mga aswang na yun. Kaya mag-iingat ka sa susunod at lagi mong poprotektahan ang lolo mo. Bilin pa ni Eric kay Edward. Salamat sa payo mo. Tatandaan ko yung mga sinabi mo. Seryosong tugon ni Edward at bahagyang napangiti si Eric ng lihim. Matapos nito, binuhay na ni Edward ang makina ng sasakyan. Sumampa na rin sa loob si Lolo Fabian. Fabian, subukan nyo ring dumaan sa Santa Barbara. Baka may mapiga kayo sa mga balbal na naroon. Habol pa ni Cesar. Oo, yan din nga ang naisip ko. Sige, aalis na kami. Tumango lang si Cesar at payapa nang nilisan ng maglolo ang sityo ng makiling. Habang nasa biyahe, natanong ni Edward ang tungkol sa nabanggit ni Cesar na mga balbal. Bago ito sa pandinig niya, kaya na-curious siya sa mga nilalang na ito. Ang mga balbal, apo, ay isa din namang uri ng mga aswang. Ngunit ang kahibahan nga lang ay mas madalas silang kumain ng laman ng mga patay na tao. Sa araw ay nagpapanggap silang pangkaraniwang tao lang din. Sa gabi naman ay doon mo makikita ang tunay nilang anyo. Mahilig silang dumalaw sa mga lamay para magnakaw ng bangkay. Hindi mo sila mapapansin hanggat hindi mo sila tititigan sa mga mata. Ang mga mata nila ang magsasabi sa iyo kung sino talaga sila. Madalas silang nakaabang kapag uwian na ng mga nakikilamay. Sa kanila dudukutin ang labi ng namatay. Pagmumukhain nilang nasa ataol pa rin ang labi para hindi sila pagsuspetsahan ng mga tao. Ngunit ang totoo, napalitan na nila ang katawan ng yumao ng isang saging o di kaya punong kahoy bago pa man nila matangay ang bangkay. Mag-iingat ka rin sa kanila, apo, dahil malalakas din naman sila na uri ng aswang. Mahabang paliwanag pa ni Lolo Fabian. Naiintindihan ko po, Lo. Sagot naman ni Edward at itinuon na ang sarili sa pagmamaneho. Mahabang oras pa ang gugugulin nila bago marating ang bayan ng Santa Barbara na may agwat na layong 200 milya mula sa bayan ng San Fernando. Maliit lang ang bayan na ito. Subalit dahil sa mahusay na pamamahala ng naturang lokal, ay naging isa sa urbanisadong lugar ang Santa Barbara na tinatayang nasa 5,000 mahigit ang bilang ng populasyon ng mga nakatira rito. Sinasabing sinadyang itayo ng mga Kastila ang bayan dahil sa pagkakaroon ng malawakang pag-aalsa ng mga Pilipino laban sa gobyerno ng mga banyaga. Simula noong pumutok ang giyera,
Nagsilbing base militar ng mga sundalong Kastila ang Santa Barbara upang protektahan ang ilang kalapit na lalawigan na sakop na ng rehimeng Espanyol. Sa laban na iyon, tinatayang daan-daang Pilipino ang nasawi at ilang inosenteng mamamayan ang nagbuwis ng buhay dahil sa marahas na komprontasyon sa mga sundalong Kastila. Marami din ang mga ari-arian na nasira dahil sa walang tigil na gera na umaabot ng ilang linggo. Sa lakas ng puwersa at armas ng mga banyaga ay napaurong ang naghihimagsik ng mga Pilipino. Kaya magmula noong matapos ang gera, nagsimulang magtayo ng mga gusali ang mga dayuhan bilang pag-angkin sa naturang bayan. Subalit pagsapit ng dekada 50, pinapaniwalaang sa panahong ito, umusbong ang kakaibang uri ng mga aswang na tinatawag na balbal. Matapos magambala ng mga ingay ng malalakas na pagsabog ang mga bangkay noong mga Pilipinong tahimik na namamahinga sa kanilang himlayan. Bumangon sila sa pag-aakalang hindi pa tapos ang gera. Magmula naman noong dumating ang dekada 80, mayroong isang mahusay na mangkukulam ang lumika ng isang marahas na bagay upang maisalin ang pagkaaswang ng mga balbal patungo sa mga tao. Gumagawa ito ng ilang eksperimento para mapanatiling buhay ang mga balbal sa ibabaw ng lupa. Ang kakaibang eksperimento niya ang nagsilbi at naging dahilan para kumalat ang lahi ng mga balbal sa iba't ibang dako ng Pilipinas, lalo na sa mismong bayan ng Santa Barbara, kung saan nagsimulang mag-ugat ang angkan ng mga balbal. Pansamantala po muna natin puputulin dito itong ating kwento. Magsama-sama tayong muli sa part 41. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.